Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. So hango ito guys sa ating simbahang katoliko ngayong araw ng linggo. So ayon sa Marcos chapter 1 verse 29 to 39. Agad silang umalis sa sinagoga at pumunta sa bahay ni Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. At ang ina ng asawa ni Simon ay nakaratay na nilalagnat. Agad nilang sinabi kay Jesus ang patungkol sa kanya. Nilapitan siya at ibinangon ni Jesus na hawak ang kanyang kamay. Kaagad na inibsan ng lagnat ang babae at naglingkod sa kanila. Sa dapit hapon, paglubog ng araw, dinala nila kay Jesus ang lahat ng mga may sakit at ang mga inalihan ng demonyo. Ang buong lungsod ay nakatipon sa may pintuan. Marami siyang pinagaling na may iba't ibang sakit. Nagpalayas din siya ng maraming demonyo. Hindi niya pinayagang magsalita ng mga demonyo sapagkat kilala nila kung sino siya. So, nanalangin si Jesus sa isang tahimik na dako ng madaling araw na habang madilim pa, si Jesus ay bumangon at lumabas. Pumunta siya sa ilang na dako at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang makita nila siya, ay sinabi nila, "Hinahanap ka ng lahat." Sinabi niya sa kanila, "Tayo na sa mga kabayanan upang makapangaral din ako roon, sapagkat yan ang layon ko ng pagparito ko." Kaya ang buong Galilea, si Jesus ay nangaral sa kanila ang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. And guys, napakaganda ng mensahe sa araw na ito. So, kung titingnan natin yung ayon sa binasa natin, maraming mga nagkasakit na lumapit sa kanya, di ba? Even yung mga hinalihan ng mga demonyo, lumapit din sa kanya at lahat yan pinagaling. Yung iba naman pinapunta at yung iba talagang nilapit sa kanya. So, minsan, di ba, may mga kakilala tayo, lalo na kung matagal na kayong hindi nakikita, tapos kukumustahin mo, kumusta ka na, sabi mo. Lahat ng sinasabi pagka nangungumusta, okay naman, ayos lang, mga ganun, di ba? Pero, siyempre, kung sa personal na buhay nila, hindi mo talaga malalaman kung okay ba talaga yung okay nila, o ayos ba talaga yung ayos nila. So, baka kasi minsan, di ba, nahihiya lang mag-open dahil nga baka hindi mo naman matulungan sa kanyang problema. So, kaya minsan, matindi ang kanyang pinagdaraanan sa kabila ng sinabi niyang okay lang. Pero may mabigat pala siyang nararanasan, it's either sa kanyang pamilya o sa financial. Kaya kapag kinausap mo, di ba? Pag kinausap mo yung tao na to, at sineryoso mo, kumbaga heart to heart kayo nag-usap, doon ay lalabas ang lahat hanggang sa iiyak na siya dahil hindi niya na kaya ang problema. So, kagaya ni Job, sa unang pagbasa guys, naging honest siya. Kung alam niyo yung istorya ni Job, medyo mahaba yung istorya niya sa lumang tipan, pero napakaganda guys. Basahin niyo, napakaganda ng kanyang istorya. Itong si Job ay isang mabuting tao. Walang inaagarabyado, malinis ang buhay, masaya at maayos siya. Pero nung dumating sa kanyang pagsubok, na sinubok nga itong si Diablo, talaga namang napighati siya. Balisang-balisa siya, hindi siya makatulog sa tagal ng oras dahil gusto niyang matapos na ang lahat ng kanyang problema. So, sino ba namang hindi mababalisa o hindi makakatulog, mag-iisip ng problema na ang nangyari kay Job guys? Ang nangyari sa kanya sa isang araw, kasi nung panahon na yun, isa sa mayaman. Kasi nung panahon na yun, ang
ang basihan ng pagkamayaman, marami kang mga alagang hayop, mga tupa, mga kambing, at kung ano-ano pa. So, isa sa pinakamaraming alaga, kaya mayaman siya nung panahon na yun. Subalit, nung tinukso nga nitong si Diablo, sinubukan, itong si Job, talagang lahat ng kanyang alaga patay, naubos. At hindi pa natatapos doon sa kanyang problema. Ito ang pinakamabigat sa problemang naranasan ni Job. Hindi pa natatapos yung balita na namatay lahat ng kanyang alaga, bagsak kanyang kabuhayan. Dumating yung kanyang katiwala at sinabi, yung kanyang anak guys, yung kanyang anak, 10, 7 lalaki at 3 babae. Lahat yon namatay. So yun ang matindi, di ba? Isang araw lang yun, sama-sama silang namatay. Kung ikaw yun, kakayanin mo kaya yun. Kasi di ba tayo, isang mahal lang natin sa buhay, kapatid mo man yan, anak mo man yan, o malapit sa'yo pag nawala, alos hindi ka makamove on sa tindi ng sakit, lalo pa kung biglahan. So nangyari na rin yan sa amin yan guys, sa aking mga kapatid. Pagkaano pa kaya kung anak mo 10? Wala pa ako nakita sa panahon natin ngayon guys, na nangyari itong ganitong pagsubok, maliban kay Job sa Biblia. 10 anak, lahat mamamatay, kabuhayan mamamatay. At bukod doon, di ba, nagkaroon pa siya ng sakit na naaagnas o puro sugat ang kanyang balat. Talagang mag-isa na lang siya. May asawa naman siya, pero yung asawa niya, bully pa. Ang sabi niya ang asawa niya, itakwil mo na yung Diyos mo. Nakita mo naman ang nangyari sa'yo. Pero sabi ng Job, hindi. Mananatili pa siyang nananampalataya sa Diyos sa kabila ng matinding pagsubok niya. So, kaya nangyari doon, talagang nagsumamo. Tumulo ang luha, umiyak, di ba? Kasi normal yan eh. Pag mabigat na yung nararamdaman natin bilang isang tao, talaga namang sayot gusto mo, babagsak ang luha mo nang hindi mo namamalayan at hindi mo kayang pigilan. Kaya nga sabi ni Pope Francis, di ba, nung dumating dito sa ating bansa, yung luha, di ba, kailangan niyang ilabas. Dahil sa luha, guys, pag tayo lumuha sa bigat ng problema o anumang nararanasan mo, lilinisin niya ng ating mata. At pag nalinis ng ating mata, mas makikita natin kung ano ang dapat mas mahalaga sa ating buhay. Hindi man tayo perfecto, di ba? Hindi man tayo perfecto, pero marami pang bagay ang mas mahalaga sa ating buhay. Kaya yan po ang ating pagnilayan sa araw na ito. Na sana nga, katulad ni Job, ay talagang matindi. Matindi ang kanyang pananampalataya sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. Kaya lahat tayo, di ba, nangangailangan at lahat lumalapit katulad ng mabuting balita na ating binasa na lahat nilapit at lahat pinagaling ng ating Panginoong Jesus. So yan po ang ating aral ngayon. Kaya sa kapatid natin na nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa kanyang kung ano man nararanasan niya, sa pamilya, sa pinansa, lahat, samahan mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala sa ating Panginoong Jesus, ay tsak yun kanyang ibibigay ano man ang kahilingan, kagaya ng ating binasa, nilapit yung mga nagkasakit at mga inalihan ng demonyo ay gumaling dahil din sa kanilang pananampalataya. Kaya yan po ang ating pagnilayan at ilagay sa ating puso at isipan. Kaya sa kapatid natin ngayon na nanonood sa aking vlog, tayo po ay manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. May cancer na, stage 4 na po, bedridden na. At kung ano pa mga
karamdaman bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, na inyong mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po at tanggalin ang anumang uri ng kanyang karamdaman. Ganon din po, Lord, sa mga pamilyang nasira at nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigkis-bigkis niyo po yung muli at ibalik ang kanilang magandang relasyon. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pamasahe, pambili ng gamot at kung ano-ano pa. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus, amin. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.